Maraming salamat sa bawat isa, higit sa ating Panginoon, sa panibagong pribileyo na pinagkaloob niya upang magkasama-sama tayo sa araw na ito. Medyo naninibago ako, medyo mainit, para ako inaantok. Pero grazie Dio, huwag mo ako tutulugan kasi patuloy tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat din sa mga testimony na pinagkaloob ng kapatiran. Minsan pa patuloy na pinakilala ang kabutihan at patuloy na pagkilos ng ating Panginoon. Alora, ang ating pag-aaralan sa araw na ito, minsan pa patuloy nating ipagpapatuloy yung ating series ng 1 Thessalonians. At naririto na tayo sa huling chapter 5 ng 1 Thessalonians. At naririto tayo, ang ating tatalakayin ay mula sa verse 1 hanggang 11. Ang sabi niya rito sa English Standard Version, "Now concerning the times and the seasons, brothers, you have no need to have anything written to you. For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying there is peace and security, then sudden destruction will come upon them as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief." Verse 5, "For you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. So then let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober." Verse 7, "For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, so that whether we are awake or asleep, we might live with Him. Therefore, encourage one another and build one another up just as you are doing." Ang mensahe ng Panginoon sa hapong ito na ating pag-aaralan ay may titulong "The Description of Christ's Second Coming." At minsan pa, bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Lord God, maraming salamat po sa hapon na ito na pinagkatipon-tipon mo kami, patuloy na binibigyan ng pribileyo, ng biyaya, na patuloy na mag-aral, Panginoon, ng iyong mga salita. Makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Dakila ka, Ama, makapangyarihan ka. Lord God, ikaw pa rin po ang Diyos na patuloy na nagpapakilala sa bawat isa sa amin at nagpakilala kay Abraham, Isaac, Jacob, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na habang nararanasan namin, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo, nakita namin, nararanasan namin, Panginoon, na tunay nga na buhay ka, Panginoon. Lord God, salamat po sa patuloy na gabay, pag-ibig mo, na patuloy mong pinagkakaloob sa iyong mga hinirang, Panginoon. At minsan pa, Ama, patuloy din po namin kinikilala na tunay nga, banal ka, Panginoon. Anumang batik ng karumihan, mga batik ng pagkukulang at pagkakasala sa isip salita, Panginoon, ay hadlang upang hindi maging katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon, ang aming gagawin pag-aaral sa mga sandaling ito. Kaya patuloy po kami lumalapit sa iyo, humihingi, Panginoon, ng gabay patnubay mo, kapatawaran, upang nasa gayon tunay nga na maging aya-aya sa iyo, Panginoon, ang gagawin pag-aaral sa mga oras nito. Lord God, minsan pa, dalayan ko na sa tulong gabay ng iyong Santong Espiritu, Lord God, tulungan mo nga po, Diyos, ay iyong balingkod. Upang nasa gayon, maideliver ko ng may kasimplihan, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Pangunahan mo ang bawat isa, upang nasa gayon, tunay nga ang mensahe na nais mong ituro sa mga sandaling ito, Diyos, ay patuloy po namin maintindihan. Tumanim sa aming puso't isipan, Panginoon, at tanggapin, Panginoon, na may katotohanan ang bawat salita mo, Panginoon, sapagkat tunay nga na hindi ito nagbabago, katulad mo, O Diyos, na hindi nagbabago, Panginoon. Lord God,
minsan pa patuloy po namin inihahabilin ang kabuuan ng aming gawain sa mga sandali nito. Purihin ka, pasalamatan ka. Ito po, Diyos, ang ating samdalangin sa tayong pangalamang ng iyong anak ni Jesus na aming Panginoon sa rin tagpagligtas. Amen. Iharap natin ng iano ko konti kasi mainit. Konting hangin lang. Baka mag-collapse. Alora, dito nga sa ating pag-aaral, naririto tayo sa ikalimang bahagi, kabanata ng 1 Thessalonians. Naririto tayo sa verse 1 hanggang 11. Dito, kumbaga makikita natin na the description of Christ's second coming. At dito makikita natin na sa ating pag-aaralan, makikita natin na yung paglalarawan ng muling pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sa nakaraang pag-aaral natin, last week, ang pinag-aralan natin yung a message of comfort. Kasi nga, nabatid natin, nalaman natin na ang mga kapatid natin o ang iglesia ng Thessalonica, marami silang mga katanungan na nasa sa isipan. At dito makita natin na kumbaga, maraming katanungan kung ano na nga ba ang nangyari sa mga unang mananampalataya na mga namatay na. Maging ang mga mahal nila sa buhay na mananampalataya na namatay na. Ano nangyari sa kanila? Kumbaga nagkakaroon sila ng katanungan, ano ba ang sitwasyon nila ngayon? At dito, napag-aralan natin na sa pagtuturo ni Apostol Pablo sa lesson natin pinag-aralan nakaraan, kumbaga bigyan sila ng comfort, kasiguraduhan, kapanatagan na naroon sila sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. At dito, sa ating pagpapatuloy, makikita natin na karugtong ito ng mga katanungan ng mga mananampalataya sa Thessalonica, maging sa bawat isa sa atin magkakaroon ng kaliwanagan. At dito, makita natin na natunay nga ang mensahe ng 1 Thessalonians chapter 5, magbibigay siya ng comfort sa mga mananampalataya. By facts and events of Jesus' second coming, we will confirm that it is a message comfort for believers, but not for unbelievers. Kumbaga magbibigay siya ng pagkalinga, comfort sa mga mananampalataya. Pero sa mga hindi mananampalataya, hindi. Ngayon, sa ating pag-aaralan, meron tayong 4 na titingnan. Yung unang punto nating titingnan, ang sabi nga niya rito, the condition to realize in Christ's second coming. Kumbaga ang sabi niya rito, yung kalalagayan na dapat na maintindihan o maunawaan ng mga mananampalataya. Doon sa verse 1 to 3, ang sabi nga niya rito, now concerning the times and the seasons, brothers, you have no need to have anything written to you. For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying there is peace and security, then sudden destruction will come upon them as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. Kumbaga, sa ating pag-aaral, alam natin, katulad sa mga panalangin natin sinasabi, na ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Na ang mga salita niya ay hindi nagbabago. Nagbabago man ang panahon, ang mga bagay na nangyayari sa paligid natin, na ang mali, ginagawang tama, habang lumilipas ang panahon, pero ang salita ng Diyos, hindi nagbabago. Kasi ang Diyos ay immutable. God does not change.
Kaya yung mga salitang ito na ating pinag-aaralan, ito pa rin yung salita noon na itinuro ni Apostol Pablo at ngayon ay ating pinag-aaralan. At ang sabi nga niya rito, doon sa verse 1, doon sa unang bahagi, sa Tagalog, ang sabi niya rito, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Kumbaga, sinasabi ni Apostol Pablo na hindi para sa inyo na alamin mo pa kung kailan siya mangyayari. It is clear, specific, na sabi niya, now concerning the times and the seasons. Yung kung kailan siya tunay na mangyayari, kung kailan, yung exact date, hindi na para sa inyo ang malaman. Pero, mangyayari. Ngayon, para natin maintindihan, kung maunawaan natin sa Acts chapter 1, verse 6 to 11, ang sabi nga niya rito, ito yung mga sandali ng ating Panginoon Kristo ay aakyat na muli sa langit. Nung ito'y siya'y mabuhay, nung siya'y muling mabuhay. Ang sabi rin sa verse 6, so when they had come together, kumbaga nagkatipon-tipon muli yung mga disipulo, mga alagad ng ating Panginoon Kristo, they asked Him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Ito na ba yung oras na itatatag mo na ang kaharian ng Israel? Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, He said to them, it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by His own authority. Kumbaga, hindi na raw para to sa inyo kung kailan to mangyayari, na nakatakda na, nakapix na, ayon sa plano ng Diyos. So verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth. And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. Verse 10, and while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven. Kumbaga, itong si Jesus na to, na nakita niyong umakyat sa langit, ay muli niyo ring makikita, babalik siya. Ang sabi ng dalawang anghel dun sa mga naroroon. At dito, makita natin na sinasabi nga na it is not for you to know times or season. Hindi na raw para sa atin. Hindi na raw para sa mga taga-sunod. Kung kailan siya sadyang mangyayari, pero siya'y mangyayari. Yun yung nais ko unawa rito. Ibig sabihin, kumbaga, gawin mo kung ano yung dapat gawin. Kung ano yung dapat na gawin ng isang alagad. Kung ano yung dapat gawin ng tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Kung ano yung mga itinuro niya. Kung ano yung mga bilin niya. Yun ang dapat mong gawin. At ang sabi, ibibigay ang Santong Espiritu bilang katulong mo para gawin mo yung mga dapat mong gawin bilang isang tagasunod o mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Pero yung mismong pagbalik ng ating Panginoong Kristo, mangyayari siya, pero kung kahit sadyang kailan, hindi natin alam at hindi na raw natin problema yun. Ang dapat natin intindihin ay kung ano yung dapat natin gawin. Dito, makikita nga natin na sabi nga niya rito, for you yourselves, sa verse 2, for you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come. Kasi alam nyo na sadyang ito'y mangyayari
like a thief in the night, katulad ng isang magnanakaw. Darating siya na katulad ng isang magnanakaw, while people are saying there is peace and security, then sudden destruction will come upon them as labor pains come upon a pregnant woman, as they will not escape. Yung biglang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, kumbaga, habang payapa lahat, tranquila lahat, biglang darating ang ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay maraming masusurprise. Maraming magugulat. Pero, sa atin, sa mga taong sadyang talagang alam o totoo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ito magiging kagulat-gulat sa Kanya. Pero doon sa mga taong hindi sineseryoso, walang alam sa salita ng Diyos, maraming magugulat. Pero sa atin, na may alam sa salita ng Diyos, kumbaga, magiging handa ka. At dito, sinasabi nga, doon sa verse 1 and 2, now, concerning the times and the seasons, brothers, you have no need to have anything written to you, for you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. Kumbaga, sadya siyang mangyayari. Kaya ngayon, kumbaga, may mga katanungan ng mga mananampalataya sa Iglesia ng Thessalonica, maging sa atin, may mga ilang katanungan, ito masagutan. Na muling babalik ang ating Panginoong sa Kristo, maraming magugulat, pero sa mga may alam sa salita ng Diyos, hindi ito magiging kagulat-gulat para sa Kanya. Dun sa Matthew 24, verse 36 to 46, ang sabi nga dyan rito, no one knows that day and hour. Walang sadyang nakakaalam kung kailan talaga sadyang darating. Ang sabi niya rito sa verse 36, but concerning that day and hour no one knows, not even the angels of heaven nor the Son, but the Father only. As were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. Kumbaga, katulad raw ng panahon ni Noah, ang muling pagbalik ng ating Panginoong sa Kristo. Verse 38, for as in those days, before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage. Ibig sabihin, ipinaunawa, nung tumating yung judgment sa panahon ni Noah, kumbaga walang nagseseryoso sa babala na sinasabi ni Noah. Anong ginagawa nila? Nagpapakasarap sila. Nagkakainan, nagiinuman, nag-aasawahan. Ibig sabihin, puro happy life, enjoying life. Pero biglang dumating yung matinding baha. At ang pinauunawa rito ng ating Panginoon sa Kristo, ganon ang mangyayari sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. At ang sabi nga rito, until the day when Noah entered the ark, kumbaga yun yung ginagawa ng mga tao ng panahon na yon. Sa verse 39, and they were unaware, hindi sila handa, until the flood came and swept them all away, so will be the coming of the Son of Man. Verse 40, then 2 men will be in the field, one will be taken and one left, 2 women will be grinding at the mill, one will be taken and one left. Kumbaga may iwan, may kukunin. Ito yung rapture na pinag-aralan natin last week. And then, sa verse 42, therefore, stay awake. Dapat kayong maging gising. For you do not know on what day your Lord is coming. Verse 43, but know this, that if the master of the house had known in what part of the night
the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let this house be broken into. Dito, inihalin tulad din na yung muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo ay katulad ng isang magnanakaw. At ang sabi nga, kung alam ng may-ari ng bahay na darating ang magnanakaw sa oras at sa takdang araw na ito, yung may-ari ng bahay ay siyempre sadyang magbabantay. Yun ang nais ko kaunawa dito, na kung may alam ka na sadyang darating ang ating Panginoon sa Kristo, lagi kang handa. At dito sinasabi nga sa verse 44, therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Verse 45, who then is the faithful and wise servant whom his master has set over his household to give them their food at the proper time? Blessed is that servant whom this master will find so doing when he comes. Kaya, ang pinapaalala sa atin, mapalad daw ang mga lingkod na daratnan na patuloy na naglilingkod sa kanyang master. Walang iba ang ating Panginoong Diyos. Dito, malinaw makikita natin na siguradong babalik ang ating Panginoong Kristo. Ngayon, hindi natin alam kung kailan. At ang sabi, hindi na para sa iyo yun alamin kung sadyang kung kailan. Ang kailangan mong gawin ay gampanan mo kung ano yung dapat mong gampanan. Kaya ang tanong, kumusta ba kapatid ang bawat isa sa atin? Na halimbawa nga kung mamaya biglang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Handa ka na nga ba talaga? Self-examination. Suriin natin ang ating mga sarili. Ipinapaalala sa atin. Sa Revelation, ang sabi nga niya rito, 3:2-3, wake up, gumising ka, and strengthen what remains and is about to die. For I have now found your works complete in the sight of my God. Kumbaga, hindi pa ganun kaganap. Kumbaga, parang may kulang. Sa verse 3, remember then what you received and heard, keep it and repent. If you will not awake, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come against you. Minsan pa, pinaalala na sadyang babalik ang ating Panginoon sa Kristo sa mga oras, sandali na hindi natin aakalain. Yung pangalawa na itinuturo, pinapaalala sa atin dito, the contrast between the believing and the unbelieving. Ang pagkakaiba ng mga nananalig, nananampalataya sa mga hindi nananalig at hindi nananampalataya. Sa verse 4 and 5, ang sabi niya rito, but you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief, for you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. Kumbaga, ang sabi nga niya rito, the Lord's coming will be a surprise for many. Ang sabi nga kanina, yung muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, maraming magugulat. Katulad ng isang magnanakaw ang kanyang pagdating. Pero, sa mga katulad natin na nagiging atento, pinag-aaralan, may alam sa salita ng Diyos, at sineseryoso yung mga babala na sinasabi ng salita ng Diyos, kumbaga, hindi na ito magiging kagulat-gulat para sa'yo. Kasi, kumbaga, sinasabi nga rito na ang isang mananampalataya, kumbaga, kung talagang sineseryoso niya
yung mga paalala, yung mga warnings na sinasabi ng salita ng Diyos, ito yung magbibigay sa iyo na maging ready ka, maging handa ka. At kumbaga, anumang oras dumating ang ating Panginoong Kristo na inihahalin katulad ng isang magnanakaw, ay lagi kang magiging handa. At dito, makikita nga natin na maging dun sa pinag-aralan natin last week, na malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, maging sa old o maging sa new, malinaw na sinasabi ng ating Panginoong Kristo na ang Mesiya ay muling babalik. Sa Malakay 4, verse 1 to 3, ang sabi nga rito, "For behold, the day is coming, burning like an oven, when all the arrogant and all evildoers will be stubble. The day that is coming shall set them ablaze, says the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor branch. But for you who fear my name, the Son of Righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall, and you shall tread down the wicked, for they will be ashes under the soles of your feet on the day when I act, says the Lord of hosts." Kumbaga, maging si Malakay, pinopesiya niya na muling babalik ang ating Panginoong Diyos, ang Mesiya. At sinasabi rin dyan ni Malakay na, kumbaga, magiging matinding paghihirap dun sa mga hindi nananampalataya. Pero dun sa mga mananampalataya, kumbaga, katulad daw siya ng mga tupa, ng mga kambing na talagang galak na galak sa muling pagbabalik. Malinaw na makikita rin natin dito na talagang merong tinatawag na righteous judgment sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Nung unang pumunta, nung unang nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, anong binigay ng ating Panginoong Jesucristo? Pag-asa, kaligtasan. Pero sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, kumbaga, righteous judgment ang kanyang daladala sa mga hindi mananampalataya. Kaya dito, pinapaalala sa atin yung dalawang bagay na mararanasan na may pagkakaiba. Pagkakaiba ng isang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Yung mga bagay na naghihintay sa unbelieving world, na ibinahagi mo ng katotohanan ito, hindi pa rin sila naniwala. Yung hatol sa mga tinatawag na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo ay tinatawag na mga damo. Yung pagkakaiba ng damo at trigo na sinasabi rin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga sa Matthew chapter 13, 36 to 43, "Then he left the crowds and went into the house, and his disciples came to him, saying, Explain to us the parable of the weeds of the field. He answered, The one who sows the good seed is the Son of Man." Verse 38, "The field is the world." Kumbaga yung anihan ay ang mundo na hindi na naniwala. "And the good seed is the children of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one." Verse 39, "And the enemy who sowed them is the devil. The harvest is the close of the age, and the reapers are angels, just as the weeds are gathered and burned with fire." Nung unang pagdating ng ating Panginoong Kristo, anong nagbigay siya ng pag-asa?
ng kaligtasan. Ngayon, righteous judgment. Yung unang judgment ang nangyari, kumbaga, ang hatol, ang dinala sa panahon ni Noah, matinding baha, tubig. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong sa Kristo, yung judgment na kanyang daladala, pamamagitan ng apoy. At dito, sinasabi nga na sa verse 40, just as the weeds are gathered and burned with fire, so will it be at the close of the age. The Son of Man will send his angels, and they will gather out of his kingdom all causes of sin and all lawbreakers. Verse 42, and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. Kumbaga, pinapaalala sa atin. Paalala sa mga mananampalataya at babala sa nakakarinig na hindi sineseryoso ang mga aral na kanilang napapakinggan. Kumbaga, mismo ang ating Panginoong Kristo ang siyang nagsabi niya, ang kanyang mga unang alagad at maging yung patuloy nating pinag-aaralan na ang salita niya ay hindi nagbabago. Ang sabi nga niya rito, kumbaga, merong trigo at damo. Ang sabi rito, may trigo at damo, pero sa Diyos, lahat yan walang nalilihim sa Kanya. Kumbaga hindi makapagtatago o makapagpapanggap. At dito, sa mga unang panahon, sa simula pa lamang, kumbaga parang ang pagsibol ng trigo at damo, kung titingnan mo, parang parehas. Parang walang pagkakaiba. Pero habang lumalaki siya, doon mo makikita ang kaibahan. At ang sabi nga niya rito, kumbaga, walang makalulusot sa Diyos. Marami nagsasabi na mananampalataya rin sila. Kilala nila ang Diyos. Kilala nila ang ating Panginoong Kristo. Marami nagsasabi niya. Sinasabi nga na, ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Kami rin. Marami. Pero, malinaw na sinasabi na ang Diyos lang nakakalam kung totoo yan o hindi. Pero sa pagmuling, sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, lahat yan ay mahayag. Katulad na sinasabi sa Matthew 7:22-23. Many will say to me on that day, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name, cast out demons in your name, and do many works in your name, and then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Kumbaga, walang natatago, nalilihim sa Diyos. Ang nakakalungkot niyan, na baka akala natin, pakiramdam natin, Kristiyano tayo, pakiramdam lang natin. Pero lagi natin pinapaalala na hindi nakabase sa pakiramdam, kundi sa katotohanan. Totoo nga ba na may Kristo ka sa puso? At dito, makikita nga natin na sinasabi nga na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, yung panahon na ang lahat ay akala ay payapa, lahat ay tranquila. Pero babalik ang ating Panginoon sa Kristo na katulad ng magnanakaw. At dito sinasabi nga na ang daladalin niya, kumbaga, sudden distraction, katulad ng sakit na nararamdaman ng isang babaeng nagle-labor. Malapit ng mga. Hindi ako nag-labor, pero alam naman natin pag sinabing nagle-labor, talagang hindi maipinta ang mukha.
ng mga nanay kapag nagle-labor. Natawa nga ako kay Jonah nung nagpunta rito kasi napag-usapan namin. Siyempre, malapit na kayong ikasal. Napag-uusapan nyo ba kung tinanong ko, napag-uusapan nyo ba kung ilan ang gusto nyong maging anak? Kasi baka next year, kakasal na sila ni Brother MJ. Sabi niya, hindi, ayaw kong magkaanak. Sabi niya, hindi ko malubos maisip na isang bambino lalabas sa akin. Hindi raw niya malubos maisip na isang bambino ang lalabas sa akin. Kumbaga ganon. Kumbaga matinding paghihirap at inihalin tulad ang muling pagbabalik sa ating distraction. At ang sabi nga doon sa verse 4a, ang pangako naman, pinapaalala sa atin dito, yung unang bahagi, but you are not in darkness. At ang sabi, you are not. Kung may relasyon ka sa Diyos, kung Kristiyano ka, but you are not in darkness, brother, sa verse 5, for you are all children of light. Kasi lahat kayo ay anak ng liwanag. Children of the day, we are not of the night or of the darkness. Kumbaga yun yung kaibahan. Wala ka na sa dilim, kapatid. Nasa sa liwanag ka na. Ngayon, ang sinasabing nasa sa liwanag, kumbaga ito yung spiritual condition na talagang hindi yung liwanag na maliwanag. Kumbaga yung talagang yung buhay mo ay nasa sa liwanag na. Wala na yung buhay mo sa kadiliman. Katulad ng sinasabi nga sa John chapter 8, verse 39 to 44. Ang sabi niya rito, obserbahan natin. Ito yung mga Israelita na sinabi nila sa ating Panginoon Kristo nung na-encontro nila. Sa verse 39, they answered him, Abraham is our father. Yun yung pinagmamalaki nila. Si Abraham ang aming ama. Jesus said to them, if you were Abraham's children, you would be doing what Abraham did. Kung talagang anak kayo ni Abraham, ang dapat ginagawa nyo, ang isinasa pamuhay mo, ay kung ano yung ginawa ni Abraham. At ang sabi nga niya rito, verse 40, but now you seek to kill me. Ngayon, hinahanap niyo akong patayin. A man who has told you the truth. Yung taong nagsabi sa inyo ng katotohanan that I heard from God na nalaman ko, napakinggan ko, itinuro ng Diyos. This is not what Abraham did. You are doing what your father did. They said to him, we were not born of sexual immorality. We have one Father, even God. Jesus said to them, if God were your Father, you would love me, for I came from God and I am here. I came not of my own accord, but He sent me. Why do you not understand what I say? It is because you cannot bear to hear my word. Kumbaga nasasaktan sila sa katotohanan natin na kanilang napapakinggan. Verse 44, you are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and has nothing to do with the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. Kumaga, anong makikita natin dito? Na katulad ng mga taong nagsasabing anak sila ng Diyos, ako rin ay anak ng Diyos. Kumbaga, malinaw na sinasabi rito ng ating Panginoon Kristo, katulad ng mga Israelita na sinasabing kami, anak ni Abraham, ang tatay namin si Abraham. Dapat ang ginagawa nyo ay kung ano yung ginawa ni Abraham. Kung ano yung ginawa ng inyong tatay. Ang makikita natin dito yung realidad na it is not, kumbaga, about us, it's about God. Kung ano ba yung talagang kalooban ng Diyos. At dito sinasabi nga na
para masabi mong to be a child of someone is to be doing what your father is doing. Kumbaga, malinaw na sinasabi rito, kung masabi mong anak ka ng isang ama o ng isang magulang, kumbaga, dapat ang ginagawa mo ay kung ano yung ginagawa ng magulang mo. O naroon yung idea ng similarities. Kumbaga, hindi man katulad na katulad, pero may impluensya. Kung ano yung ginagawa ng magulang mo, yun ang dapat na ginagawa ng mga anak. Ibig sabihin na you share in love, you share in works, you share in the will of God, you share to spread light in this world. Ika nga. Pinapaalala sa atin na yan ang idea ng pagiging anak. Kung sinasabi mong anak ka rin ng Diyos, dapat ang pamumuhay mo talaga ay may kahalintulad kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi yung sinasabi mong anak din ako ng Diyos, pero ang ginagawa mo ay salungat. Hindi ganon. Katulad yung sinasabi sa John 8:12. Ang sabi dyan, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kumbaga, ang nilalakaran mo ay kung ano yung talagang itinuturo ng buhay na nasa sa liwanag. Katulad din sa Ephesians chapter 5, verse 7 and 8. Therefore, do not become partners with them, for at one time you were darkness, but now you are light in the world. Walk as children of light. Babay na, okay lang. Nakasan ko na lang. Nasa kalahati na naman tayo eh. Hindi na kayo matutulog, tsaka alas 5 na. Kumbaga, ang nilalakaran, dapat na nagsinasabing anak din siya ng Diyos, ang nilalakaran niya ay sa liwanag. At ang sabi nga kanina, kumbaga, muling darating ang ating Panginoong Jesucristo. Muli siyang darating. Hindi na para sa atin kung kailan, anong panahon, anong oras, anong araw siya darating. Pero ang bilin sa atin, gawin natin kung ano yung dapat nating gawin. At dito sinasabi nga na naririyan ang Santong Espiritu na ibinigay sa atin na katulong natin para magawa natin kung ano yung mga ipinagagawa sa atin. Katulad sa Romans chapter 13 verse 11 to 14. And do this pronto. And do this, sabi niya rito, knowing the time that now it is high time to wake up of sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and darkness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill. Kaya, mga kapatid, ang pinapaalala sa atin dito na yung pagkakaiba ng mga nananampalataya, naniniwala, at sa mga hindi naniniwala. Kaya, ang sabi nga, hindi na para sa atin itong mga babalang ito, itong mga paalalang ito, kasi tayo'y mga anak ng liwanag. Kaya ang dapat isa pamuhay natin ay katulad ng isang tunay na tunay na anak ng liwanag. Ibig sabihin, mamuhay tayo sa katotohanan na tinuturo ng salita ng Diyos. Yung pangatlo na pinapaalala sa atin dito,
The command to always be ready and vigilant. Yung utos na kinakailangan lagi tayong maging handa at mapagmatsyag. Pag sinabi mong vigilant, kumbaga, kahintulan niya yung maging watchful ka, mapagmatsyag ka, maging atento ka. Kasi nga, hindi natin alam kung kailan yung araw at oras na muling babalik ang ating Panginoong Kristo. Muli siyang babalik, hindi natin alam, pero muli siyang babalik. Ang kinakailangan natin, ang utos sa atin, kaya kailangan ka dapat na laging maging handa at mapagmatsyag. Ang sabi niya rito. At ang sinasabi nga niya rito, being vigilant includes prayer sa ating pananalangin. Makita natin na hindi natin magagawa ang lahat ng mga bagay na yan kung sa sarili nating kakayanan. Kung maaalala natin sinabi ng ating kapatid na si Sister Tess na, kumbaga, ramdam niya na pagod siya physically. Pero ramdam din niya na may kulang sa kanya nung hindi siya maka-attend sa mga gawain. Kasi bahagi yon ng ating mga paghahanda. Ang sabi nga, be serious and watchful in your prayers. Makita natin yung kahalagahan ng pananalangin. Huwag natin itsepwera ang gawain ito. Importante ito para lagi tayong maging ready. Kasi darating, malinaw na darating ang ating Panginoon sa oras at araw na hindi natin aakalain. At ang sinasabi pa nga niya rito, being vigilant includes repentance and strengthening what we have. Kung ano yung meron ka, kumbaga mapagyaman mo pa, huwag mong baliwalain. Kumbaga, gamitin natin, gumising tayo, pagyamanin natin, kung ano yung mga dapat natin pagyamanin habang hinihintay natin ang ating Panginoong Jesucristo. Wake up, strengthen what little remains, for even what is left is almost dead. Kumbaga kung ano na yung naririto sa iyo, kukuntiin na nga lang, kumbaga hindi mo pa pinahalagahan. Pinabayaan mo manlupay-pay lalo. I find that your action do not meet the requirements of my God. Go back to what you heard and believed at first. Hold to it firmly. Repent and turn to me again. If you don't wake up, I will come to you suddenly as unexpected as a thief. Muling babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, pinaghahanda tayo mga kapatid. Huwag tayong tutulog-tulog. Ika nga. Gising. Huwag tayong tutulog-tulog. Yun yung pinaunawa sa atin dito. Yung sinasabi diyang sleep, kumbaga, spiritual laxity na tinatawag. Yung masyado kang tranquila sa iyong kalalagayan. Na sinasabi mong may relasyon ako sa Diyos. Ang tanong, tunay nga ba yung relasyon mo sa Diyos? Baka feelings lang yan, hindi yan totoo. Wala tayo sa feelings, nasa katotohanan tayo. Kumbaga, masyado tranquila, masyado tayong nalilibang. Ika nga. Yun yung sinasabi niya, huwag tayong tutulog-talog. Huwag tayong maging pabaya. Ang sabi niya rito, wake up, gising! Maging mapagmatsyag ka, mapagbantay ka. At ang sabi nga rito, understand, unawain mo yung sinabi rito, yung sa text natin, so then, sa verse 6, so then, let us not sleep. Kumbaga, so then, sa ibang version, therefore, huwag tayong matulog, huwag tayong tutulog-tulog, katulad ng ginagawa ng iba. So then, let us not sleep as others do, but let us keep awake. Ngunit manatili tayong gising and be sober. Manatili tayong gising at mapagmatsyag. Yun yung pinaunawa, inuutos, pinapahalala sa atin sa mga sandali ito. At dito sinasabi nga na ang paalala sa atin, maging ang ating Panginoon Kristo
sa Matthew 24:42-43. Therefore, stay awake, for you do not know or what day your Lord is coming. Kumbaga, maraming beses sa Old Testament, sa New Testament, sinasabi talagang babalik. But know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. Maging sa Lucas 12:43-46. Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Mapalad raw yung mga lingkod na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon ay patuloy siyang naglilingkod. Verse 44, truly I say to you, he will set him over all his possession. But if that servant says to himself, my master is delayed in coming, and begins to beat the male and female servants, kung parang sinasabi na, magre-relax muna ako, gagawin ko muna, pahirapan ko muna yung mga dapat kong kainisan, yung mga kinainisan ko. And to eat and drink and get drunk, magpasarap muna ako kasi alam kong hindi pa naman ngayon darating ang aking Panginoon. Sa verse 46, the master of that servant will come on a day when he does not expect him. Ngunit darating ang Panginoon sa oras at panahon na akala mo hindi siya babalik. And an hour he does not know, and he will cut him in pieces and put him with the unfaithful. Kumbaga, masyado tayo nalilibang, katulad ng mga panlilibang na ginagawa ng kaawa. Sa 1 Peter 5:8-9, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him and standing firm in the faith. Lahat ng mga distractions, lahat ng mga panghina, pandaraya, gagawin sa iyo para manatili kang tranquila. Masyado kang tranquila, pero yung spiritual na condition mo, yung relationship mo sa Diyos, kumusta na nga ba? Kaya, mga kapatid, ang pinapaalala sa atin dito, kumbaga, lagi kang maging handa. At ang sabi nga kanina, doon sa verse 8, but since we belong to the day, pero tayo sa anak ng liwanag, hindi tayo anak ng kadiliman, ang sabi sa verse 8, let us be sober, maging mapagmatyag tayo, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. Kumbaga, lagi raw natin isuot yung breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. Ano yung breastplate? Anong pinaprotektahan ng breastplate? Dibdib. Anong pinaprotektahan ng helmet? Ulo. Bantayan daw natin mabuti ang ating puso, isipan. Kasi kapag masyado kang natratrangkwila, hindi mo namamalayan, lumalayo na pala, iba na nagiging prioritize ng puso at isipan mo. Kumbaga masyado kang nalilibang. Kaya, kung tutusin, ang dapat natin laging suot, put on the full armor of God. Sa Ephesians 16, yung belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of spirit. Mga sandata na kinakailangan natin para manatili tayong mananagumpay bilang anak ng liwanag. Yung pang-apat na pinapaalala sa atin dito, the consolation of the grace given to believers. Yung kaaliwan na binibigay sa mga mananampalataya. Kumbaga, bigay lang siya. Sa verse 9, for God has not destined us for wrath. Sapagkat ang Diyos, hindi niya tayo itinalaga para sa paghihirap. For God has not destined us for wrath, sa puot,
but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us so that whether we are awake or asleep, we might live with them. Therefore, encourage one another and build one another just as you are doing. Ang sabi nga kanina, kumbaga, bantayan natin, protektahan natin ang ating puso, ang ating isipan. Ngayon, kung titingnan natin para bang ang hirap-hirap pala talaga. Nung mga napakinggan natin. Kasi nga by grace lang talaga eh. By grace lang talaga. Pero, ang pinapaalala sa atin dito, bagamat napopol short tayo, nagkukulang tayo, nagkakapikunan tayo, nakakagawa tayo ng mga pikula na pagkakasala, sinasadya man o hindi sinasadya, pero yung biyaya ng Diyos parating narariyan. At yung pangako niya, pinili kita. Itinalaga kita hindi para dyan sa poot, dito ka sa kaligtasan. Yun yung sinasabi ni Pablo. Kaya, kung nakakaramdam ka na parang medyo na-anxiety ka, nalulungkot ka na parang napopol short ka sa iyong paglakad. Pero by grace of God, narariyan ang Holy Spirit na patuloy na tutulong sa isang mananampalataya. At ang sabi nga ni Pablo, diba dun sa 1 Thessalonians 1:9-10, for they themselves report concerning us the kind of reception we had among you and how you turned to God from idols to serve the living and true God and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who delivered us from the wrath to come. Kumbaga, lumipat ka na. Ginawa mo na yung tamang hakbang. At lumalakad ka, bagamat napopol short, pero by grace of God, kumbaga, nakakalakad. Maging, ang sabi nga niya rito sa 2 Thessalonians 2:13-14, but we should always give thanks to God for you, brethren, beloved by the Lord, because God has chosen you from the beginning for salvation, through sanctification by the Spirit and faith in the truth. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Diyos na gusto Kanyang piliin, iligtas, at masanctified, mabago, malinis ang buhay mo sa tulong ng Santong Espiritu. Sa pamamagitan ng malaman mo ang lahat nito, sa pamamagitan ng pananampalataya sa katotohanan. Verse 14, it was for this He called you through our gospel, that you may gain the glory of our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, makikita natin na yung pangakong ito, sinasabi nga doon sa ating pinag-aralan last week, maging sa introduction natin, na ang second coming ng ating Panginoong Diyos, yung Panginoong Kristo, comfort siya sa mga mananampalataya. Pero sa mga hindi mananampalataya, papalamin. Pero yung mga mahal natin sa buhay, nanao naman, makakasama natin sila. Isang comfort na pinapaalala sa atin na meron tayong buhay na walang hanggan. Ang sabi nga sa 1 Thessalonians 4:17, then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall ever be with the Lord. Sa muling magbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, naroon siya sa hangin. Unang bubuhayin yung mga unang namatay na mananampalataya. Ngayon, sama tayong sasalubong sa Kanya sa hangin. Kumbaga, yan ang pangako ng ating Panginoong
Yeso Kristo sa kanyang muling pagbuhat. Kaya, ang paalala sa atin, ang sabi nga niya rito, this message as Christians not to be ignorant, because if you know this truth, it will give comfort to true believers. Kung alam mo ang mga bagay nito, mga katotohanan nito, ito'y magbibigay ng kapanatagan sa mga tunay na mananampalataya. At ang sabi nga, kumbaga, katulad sa Lucas 12:35 to 38, pinapaalala sa atin, stay dressed for action. Lagi kang maging handa and keep your lamps burning. Ibig sabihin, lagi kang nasa sa liwanag. Pag-alabin mo ang liwanag na ibinigay sa'yo. And be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once when he comes and knocks. At katulad ng mga talagang naghahandang sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, kumbaga handang-handa siya, wala siyang pag-alinlangan. Sa verse 37, blessed are those servants, mapalad ang mga lingkod na yon, whom the master finds awake when he comes. Truly, I say to you, he will dress himself for service and have them recline at table, and he will come and serve them. Makakasama natin ang ating Panginoon Yeso Kristo. Verse 38, if he comes in the second watch or in the third and finds them awake, ibig sabihin, kahit anumang oras, mamaya, bukas, sa makalawa, kumbaga, mapalad ka kung matatagpuan kang handa. Kaya mga kapatid, paalala sa atin, you must be ready. Kasi hindi natin alam. Hindi natin problema kung kailan, pero ang pinapaalala sa atin, muli siyang babalik. Pero para sa atin, lagi ka lang maging handa. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po, O Diyos, sa paalala mo na pinagkaloob sa mga oras ito. Sa mga aral na binahagi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Iglesia ng Thessalonica, maging sa mga oras namin, sa panahon namin ito, O Diyos, na pinapaalala mo, na tunay nga, Lord God, hindi na para sa amin kung anong araw, anong oras ka babalik. Pero ang malinaw na sinabi mo, babalik ka, Panginoon. Ang nais mong pinaalala sa amin, itinuturo sa mga sandaling ito, gawin namin kung ano yung nararapat. Kung ano yung mga turo mo, mga aral mo, at lagi kaming maging handa. Lord God, isang comfort na tunay nga, marami nang nakapapagod na bagay sa mundong ito, Lord God, pero ang pangako, pag-asa na makakapiling ka namin, may kaganapan ang pananampalataya at may kasiguraduhan ang pananampalataya ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Diyos, sa mga pangakong ito. Salamat po sa mga katotohanan ito. Katulad ng mga salita mo, hindi ito nagbabago, Panginoon. Katulad mong Diyos na hindi nagbabago. Uriin ka, dakilain ka, luwalhatin ka. Ito po, Diyos, ang aking samtulangin na may pasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Patuloy po tayong manalangin. Ipanalangin po natin ang mensahe ng ating napag-aralan. Manalangin po tayo. Manalangin. Manalangin sa langit.